Kamusta mga tol? Reaction tayo sa payag ni General Casimero kay Naoya Inoue. Sabi ni Casimero, Inoue, masaya ka ba sa pinakita mo? Masaya ka ba sa pagkapanalo mo? Ang mga nanood sa laban mo, masaya ba? Nagulat ba ang mga tao sa pinakita mo? Panoorin mo laban mo kung ano ang expression nila. Congratulations! Ang galing mo Inoue, ang galing mong pumili. So kayo mga tol, nagulat ba kayo sa performance ni Inoue? Hindi naman talaga nakagulat yun kasi late replacement. Pero yung pagpili ng kalaban, hindi si Inoue ang pumili dyan. Kasi naghanap sila kung sino yung pwedeng lumaban sa kanya ng 2 weeks notice lang. Tingin ko dyan, marami silang pinadalhan ng letter kung sino ang pwedeng pumalit. Pero itong Korean boxer lang ang tumanggap sa offer na yon. Number 11 yan sa WBO. Sabi nga ni Inoue, hindi niya kilala itong Korean boxer eh. Pero dahil ito ang nakuhang ilaban sa kanya, wala siyang magawa kundi labanan. Si Sam Goodman talaga ang pinagandaan yan. Ang nangyari kasi kay Goodman na injury, nabiyakan ng kilay. Kaya wala nang magagawa si Inoue kahit sino pang itapat sa kanya. Kahit sabing tricycle driver, magtataho, wala na siyang magagawa. Kasi yun ang pumayag at available na lumaban. Sinabi rin ni Inoue sa post-fight interview, magkakaroon daw siya ng laban sa Las Vegas. Tingin ko ang makakalaban niya sa Las Vegas si David Picasso. Kasi ito ang front runner nila eh. Ito ang makakalaban niya sa Las Vegas. Pagdating naman sa Saudi Arabia, magkakaroon din siya ng laban sa Riyadh season. Ang pinaka front runner naman na kalaban ni Inoue doon, itong si Murodjon Akhmadaliev. Itong si David Picasso, number 1 challenger sa WBC. Si Murodjon Akhmadaliev, number 1 din sa WBA. Kaya ang mangyari dyan mga tol, kung hindi lalaban si Inoue sa kanyang mga contender, katulad kay Murodjon Akhmadaliev, posibleng ibakantin ang kanyang WBA. Sabi nga ni Inoue, pinag-aralan niya muna sa round 1 and round 2 itong kalaban niya, kung ano ang kayang ibigay. Kaya kung mapapanood yung laban, round 1 pa lang, ganyan-ganyan lang si Inoue oh. Hindi siya nagmamadali. Inoobserbahan niya itong kalaban niya kung ano ba yung kayang ibigay nito. Gaano ba ito kalakas kapag sumuntok? Ano ba ang galawan nito? Aggressive ba ito? Counter puncher? Outboxer ba ito? Baka may tinatagong lakas, may tinatagong galing. So ang ginawa daw ni Inoue, hindi siya nagmadali. Baka inobserbahan niya muna. Pero nung nakita niyang wala naman palang ibigay, round 1 pa lang, akala ko manggugulat. Wala naman palang ibigay, round 4 na. Dito na kinamada ni Inoue. Binigyan na ng malalakas. May isang payag pa kasi merong mga tol na itong kalaban daw ni Inoue, parang Wonderboy Martin lang. So ano kayang ibig sabihin ni Casimero dyan? Itong kalaban ni Inoue, mahina, katulad kay Wonderboy Martin. Parang ganun yung pagkakaintindi ko dyan mga tol eh. Sa inyo, ano yung pagkakaintindi nyo dito? Itong kalaban ni Inoue, parang si Martin lang. So parang, itong kalaban ni Inoue, mahina, parang si Wonderboy lang. Parang ganun yung ibig sabihin eh. So comment nyo mga tol kung anong pagkakaintindi nyo dyan. Okay mga tol, so update tayo mamaya.